Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa pagpa-interview ni PBBM sa Australian ABC mga 3 days ago, no? Ano ba ito? Was it a good decision na magpa-interview siya? At anong resulta sa interview? Nagbigay ba ng kahihiyan sa Pilipinas o nakapabuti? Okay, so ito na ang napag-usapan doon, maraming topics. Kaya lang pagdating sa dalawang topic na dito na hindi na maganda ang resulta, no? Yung tinanong siya about sa tagong yaman ng mga Marcos at saka yung mga human rights abuses nung panahon ni President Marcos Sr. Okay. So, maalala ko nung panahon pa sa kampanya before May 2022 elections, umiiwas si candidate BBM pagpa-interview sa mga foreign media. And then kahit dito sa Pilipinas, pinipili niya yung mga media networks. Hindi siya nagpapa-interview sa mga alam niyang bias. Ang paborito niya noon, SMNI. Kasi alam niya ang SMNI all-out support sa candidacy niya. Kaya lang ngayon, wala na. Ang network na tumulong sa kanyang candidacy, na ngayon, ginigipit na ngayon. So, doon mo makita na saan ang yung kasabihan. Ang sino mang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Huwag nating kalimutan po yan, yung pagtatanaw ng utang na loob. Anyway, balik tayo sa issue. So, ngayon, dahil presidente na siya, siguro kumpiyansa na siya. Interview left and right. According to Attorney Rocky, kung siya daw ang press secretary o spokesman ngayon, mag-advise siya na huwag siyang magpa-interview. Kasi yung mga ganyang foreign media, medyo bias yan. Hahanap at hanap ng butas, kakalkalin ang mga baho para magiging mas controversial yung dating ng balita. Kasi kung magbalita ka lang ng simpleng bagay, less ang dating. So, kailangan controversial. Ito, ang tinanong mga controversial, yung Marcos wealth o yung ill-gotten wealth at saka human rights abuses panahon niya. So, tinanong, anong sagot? Yun na. Ang sagot sa separate issues ito, ill-gotten wealth and human rights. Todo deny. Hindi niya inaamin. Walang nakaw. Sabi niya, walang human rights abuses. Okay. Meron pa yung instance na tanong tapos tinawanan lang niya. Marunong yung reporter. Anong nakakatawa doon? To me, hindi na magandang dating noon. To me, nakakaya na ang dating. Okay? So, ang tanong, meron ba talagang ninakaw? Meron ba talagang human rights abuses? May experience, Kasi pumasok ako serbisyo 1983. Marcos Sr. rule pa. Nako, maraming abuses ng mga sundalo, armed forces, naabutan ko ang mga abuso. Meron. Kaya hindi pwedeng i-deny ni PBBM na sabi niya wala. Meron. Experience. Ako, Marcos loyalist ako.
saludo ako kay President Marcos Sr., kay forever First Lady Imelda, saludo ako. Kailang sa katotohanan, merong abuses. Kasi nakita ko takot na takot ang mga civilians noon sa military nung pumasok ako 1983. Lalo na ma-assign ako dito sa Mindanao. Takot, ang daming abuso, kaliwat kanan. Kaya nga dumami ang NPA dahil sa abuso ng militar. Although, to make it clear, hindi naman inutos ni President Marcos Sr. na mag-abuso ang mga sundalo. Ano na lang, nawala yung professionalism ng Armed Forces of the Philippines by that time, unti-unti nang nag-erode. Sandali. Nawala na kasi na-politicize. Yung very professional armed forces natin before the World War II, talagang professional po ang AP. And even after World War II, professional pa. Pagdating na ng itong martial law years, unti-unting na-erode ang professionalism ng AP dahil na-politicize. Yung mga siging extend ang termino ng Chief of Staff, yung mga generals, wala nang pag-asang aakyat ng ma-promote yung nasa baba. Yun na-demoralize po ang officer corps panahon ni President Marcos Sr. Yun po ang nangyari. So, dahil demoralize, wala nang bumaba yung disiplina, kaya maraming abuso. Naabutan ko yung abuso na yun. Kaya hindi pwedeng i-deny ni PBBM ngayon na walang human rights abuses. Kaya nga nagkaroon ng yung Switzerland government. Bago ko i-connect ko na lang. Yung Tagong Yaman. Ang Switzerland government, yung may mga bilyones na pesos diniposit ng Marcos family sa Switzerland. Yun? Ibinalik sa Pilipinas para bayaran yung mga human rights victims. Nangyari yan ibinalik. Pati ang ating Supreme Court, Pilipinas, marami ng desisyon ng Supreme Court dito sa Pilipinas na may mga ill-gotten wealth ng Marcos family, desisyon yan ng Supreme Court. At pinabalik. Even the American justice, meron ng desisyon ng American courts na may mga ill-gotten wealth at in order na magbayad sa mga human rights victims. Kaya hindi talaga pwedeng i-deny ni PBBM itong dalawang isyong ito. To me, mali na i-deny mo pa. Mas maganda pa yung sinasabi ni Senator Amy na let's give us a second chance to clear our name. Parang gano'n. So, balik tayo sa tanong. Was it a good decision to magpa-interview? Mas maganda, iwas na lang sa mga gano'n para hindi makalkal ang baho. Para hindi mapahiya ang Pilipinas. So, sana hindi na ito. Kasi damay din tayo Damay. So, ano na ngayon ang kinabukasan ng ating bansa? Like father, like son na ba? Kasi yung panggigipit, grabe na Bumabalik na. Marami akong naririnig o nababasang comments na silent martial law na tayo. Kasi wala na yung freedom of the press, freedom of expression. Sinusupil na Mainstream media, alam naman natin yan.
Ah, pera-pera lang katapat sa mainstream media. Kaya bibihira sa mainstream media, makarinig ka ng critics na binabatikos ang gobyerno ito. Social media na lang at yung SMNI. SMNI, wala na. Ah, tuluyan na yan. Sa tingin ko, tuluyan mawawala ang franchise ng SMNI. So, wala nang kritik. Ang naiwan na lang sa social media na lang. Mga social media vloggers naman ngayon talagang ginigipit ng todo. Anyway, so, don't know anong kahinatnan nitong gobyernong ito. Sana mapabuti pa ang takbo ng ating governance. Sana huwag sayangin yung 31 million na pag-asa na inilagay ng Pilipino. Sana magbago pa kung may panahon pang magbago. Sana unahin bayan muna bago ang sarili. Huwag nyo munang isipin yung termino ninyo na gusto nyong extend up beyond 2028. Isipin nyo lang sana na magsilbi, tumulong, iangat ang kabuhayan ng Pilipino hanggang 2028. Hindi yung manatili sa pwesto beyond 2028.